pag-usapan pa rin natin ito hong nakaka-dismayang ratings ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, based doon po sa pinaka-latest na Pulse Asia survey, yung kanyang performance at saka yung kanyang trust ratings, napakababa po, mga kabida, Kumbaga, ito yung pinakababang ratings ni Pangulong Marcos mula nang siya po ay nanungkulan bilang presidente po ng Pilipinas noong 2022 po, mga kabida. Nasa kalagitnaan pa lang po sa kanyang termino. Pero ito na po yung nakuha niyang ratings sa kanyang performance at saka sa kanyang trust mula sa ating mga kababayan, mga kabida. Talagang siguro mag-isip-isip na siguro itong Pangulo po natin, Kailangan na siguro niyang magbawas po ng mga tao na hindi nakakatulong po sa kanya, Okay? May mga tao po siya, mga kabida, na imbes nakakatulong sa pag-angat ng kanyang imahe, nakadagdag damage po, Diba? Siguro mag-iba po siya ng tagapagsalita po, mga kabida. Yung nakakatulong sa kanyang imahe, hindi nakakasira, mga kabida, Marami bumatikos po dito sa kanyang tagapagsalita, Ito si Yusek Claire Castro, Dahil imbes na pagtuunan ng pansin ito mga programa po ng Marcos administration, panay Duterte yung kanyang atake po, mga kabida. Siguro, na-miscalculate po siguro nila, mga kabida, ito support base po, ng opposition, Ito mga Duterte. Kasi ang buong akala po nila, parang wala na, pabagsak na po yung support base po, Mas lalong dumarami, At mas lalong naging active po ngayon, mga kabida. Mantakin nyo, wala ginagawa ito si Vice President Sara Duterte. Halos nakatutok lang ito si VP Sara dun po sa kanyang ama sa the Netherlands for the past several weeks. Okay? Wala siyang ginagawa. Okay? Bilang Vice Presidente po ng Pilipinas. Pero mantakin nyo, yung resulta po ng survey po nung March. Diba? Nung March po, yun po yung panahon na hinuli, inaresto po itong si dating Pangulong Duterte, at dinala sa The Hague, Netherlands, mga kabida. So, yung time na yun din yung time kung saan po nag-survey po itong Pulse Asia, So, tingnan ninyo yung effect po, mga kabida, Napaka-significant masyado. Yung Duterte effect, yun yung sinabi ko po sa previous vlog ko po, mga kabida. Yun yung pinakamalaking kamalian po ng Marcos administration. Yung inaresto po nila si Digong, at saka insinurrender po, mga kabida, doon po sa International Criminal Court. Kaya ito po yung nangyari po ngayon. Dahil sa Duterte effect, hindi lang po ang nakabinipisyo dito, mga kabida, ito si Vice President Sara Duterte, maging ito mga kandidato na ini-endorso po, mga kabida, ni Digong. Ito mga PDP laban senatorial bets. Tingnan nyo, sa latest survey po ng Pulse Asia, 4 na po yung pumasok po, mga kabida, sa Magic 12. So, indikasyon po yun, na because of Duterte magic, okay? Marami mga political analysts naniniwala pa rin dito sa Duterte magic po, mga kabida. Yun yung hindi na-anticipate po ng Marcos administration, yung pag-head-on po nila, mga kabida, sa mga issues involving Dutertes. Diba? Yun yung pagkakamali po So, kailangan siguro nilang mag-re-strategize po, mga kabida. Ito Marcos administration, kung meron pa pong panahon, Kasi dami naniniwala na parang it's too late na raw. Okay? Kumbaga, pabagsak na po. Okay? The end is near na raw, Kung nung una po ang tawag po nila the boat is sinking, pero ngayon, the end is near na raw po, mga kabida. Yun siguro yung rason kung bakit po ito si General Bronner, okay, nananawagan dun sa kanya mga tropa
no, na i-secure yung Metro Manila, yung seat of government. Marami hong ang nagtataka kung bakit ganun yung kanya hong panawagan sa kanya hong mga tauhan po, ano? Unang-una po, yung issue po ng invasion po ng China sa Taiwan, ano? Meron po siyang statement noon, ano? Okay? At dahil doon sa kanya hong statement, nag-react po itong China. Ang sabi po ng China, kung sino yung naglalaro po ng apoy, masusunog po sa apoy. Ano? Hindi ho nagustuhan ng China yung kanya hong sinabi. Kaya ngayon, iba na po yung kanya hong tunada po, dito na po sa Metro Manila. Okay? Kaya marami hong nagtataka, ano ba talaga, sino ba talagang kalaban po ng Pilipinas? Bakit ho kailangan pong i-secure itong Metro Manila, no? Sino yung kanyang pinaghahandaan? Ano? Yung China? Or baka po meron pong intelligence report po ito hong si General Bronner, mga kabida, na baka meron hong nagbabalak, ano, na patumbahin ito hong administrasyong ito. Ano? So far, hindi naman po napabalita po yan, ano, mga kabida. Basta bigla na lang pong nanawagan po itong si General Bronner during the second ID anniversary doon po sa Tanay Rizal, ano, sa kanya hong mga kasundaluhan na maghanda at i-secure po ang Metro Manila, no? Okay? Kaya nga nangangamba tuloy yung mga kababayan po natin, baka ho magkakagera na po. Bakit ho kailangang i-secure ang Metro Manila, no? 'Di ba? So, yun po yung mga pananaw po, ano, speculation. Siguro, iba't ibang pananaw po tayo, ano. May kanya-kanya ho tayong basa po sa mga nangyayari po ngayon sa Pilipinas, ano po. Basta dito ho sa survey po, mga kabida, no, ng Pulse Asia, kung saan po ay napakababa yung nakuha po ni PBBM, mga kabida, no. Indikasyon po ito na parang tuloy-tuloy na po daw, ano, ito hong pagbaba po ng kanya hong trust rating at saka performance rating. Kasi ho, balot na balot kasi ito ng controversy, itong administrasyong ito, ano. Unang-una po, yung pulveron issue, ano, hanggang ngayon hindi pa po na-address. Marami hong humihiling po, mga kabida, na magpa-hair follicle test ito hong si PBBM. Unfortunately, isinira po ng Malacanang yung pintuan po dun po sa kahilingan na magpa-hair follicle test po itong si PBBM. Kasi ang sabi po ni Yusek Castro po, mga kabida, wala hong karapatan ang sinumang humiling ng hair follicle test kung wala hong ilalatag na ebidensya. Ano po? Hindi ho naintindihan ni Castro po, mga kabida, na yung kanya hong principal ay isa hong government and public official. Meron pong public accountability, ano? Hindi ho kailangan po ng ebidensya. Basta meron pong pagdududa, kailangan pong transparent po yung kanya hong principal. Okay? Just like sa ginawa ho ni President Donald Trump, di ba? Anong ginawa po ni Donald Trump po? Executive check-up para ipakita po sa mga Amerikano po na siya po ay fit to hold office. Ano? Yun sana yung ginawa ho ni Pangulong Marcos. Dami hong issue si PBBM, yung kanya hong kalusugan. Kasi ho, one time nakita po siya na dumudugo yung kanya hong gums, ano? So, may nagtanong kung kumusta na ba yung kalusugan po ni PBBM kay Yusek Castro, ano? Pero ang sabi po ni Yusek Castro, okay naman po, walang problema actually, yung kahilingan po na magpatingin, ano, si PBBM ay parang ano po yun sort of concern po yun, ano? Health concern. Para ho sa Pangulo, mga kabida. Wala, ayaw po nila Ayaw po nilang ipaalam sa publiko, ano, yung tunay na kalagayan po ng kalusugan po ng Pangulo, mga kabida. Kaya siguro, because of this lack of transparency, ano, ng gobyernong ito, dito siguro medyo nagbago yung ihip ng hangin, yung pananaw po ng ating mga kababayan. Ayun, bumaba yung performance, bumaba yung trust rating, at tumaas sa halip itong trust rating at performance rating, mga kabida, no, ni Vice President Sara Duterte.